Kaya nga sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Okay? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat sabi niya ng angkan ni Adan ay nagkakamali. Ngunit ano ang mainam sa mga taong nagkakamali, nakakagawa ng kasalanan sa Allah? Yaong mga taong nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinag-utos niya sa atin na tayo ay magbalik loob sa Kanya, at gayon din ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakaraming mga talata sa banal na Quran, at gayon din mula sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nag-uutos at naghihikayat sa atin na tayo ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagbabalik loob sa Allah ay hindi lamang once, twice, thrice, 4 times, 5 times, o higit pa doon. Bagkus dapat, every time na tayo ay nakakagawa ng kasalanan sa Allah, ay hingi natin agad ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So ilan sa mga talata na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Okay? Sabi na Allah, at kayo ay humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala na inyong Panginoon. Thumma tubu ilay. Pagkatapos kayo ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Gayon pa sinabi pa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. At kayo ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala jami'a. Lahat kayo, sabi niya, ayyuhal mu'minun, o kayong mga mananampalataya sa Allah, la'allakum tuflihun, upang sa ganon kayo ay magtagumpay. So sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa Allah, ay makakamtan ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung tagumpay na kanyang inaasam-asam. Okay? Sa pagbabalik loob ng isang alipin, ay makakamtan niya, makukuha niya yung tagumpay. At ang higit na tagumpay, ang mainam na tagumpay, ay ang pagtatagumpay doon sa kabilang buhay. Sinabi pa na Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, mga naniniwala sa kaisahan ng Allah, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Magbalik loob kayo sa Allah ng tunay na pagbabalik loob. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyiatikum, upang sa ganun, sabi ng Allah, ipapatawad sa inyo na Allah ang inyong mga nagawang kasalanan. Wa yudkhilkum jannat, at kayo ay ipapasok na Allah. Okay? Ipapasok kayo na Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang jannat, sa kanyang mga paraiso. Tajri min tahtiha al-anhar, at sa ilalim, sa baba ng paraisong iyon ay mayroong dumadaloy na ilog. Okay? At sinabi pa na Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Sabi na Allah, tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay minamahal niya ang mga taong tawwab, yung mga taong palaging humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, at minamahal din Allah wa yuhibbul mutatahhirin. At minamahal din Allah subhanahu wa ta'ala yung mga taong mga malilinis. Malilinis saan? Mula sa mga paggawa ng mga gawaing mga masasama. Okay? So at maraming pang mga aya na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil dito sa pagbabalik loob. Dito naman sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, faminha anil Agharri bin Yasar al-Muzani radiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fillahi 100 marrah. Rawahu Muslim. Okay, mula kay propeta, mula sa isang sahabin na si Aghar bin Yasar al-Muzani, kahabagan na wasa ng Allah, kanyang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, usang katauhan, sabi niya,
O mga tao, o mga nilikha na Allah subhanahu wa ta'ala, tubu ila Allah. Magbalik loob kayo sa Allah, wastaghfiruhu. At humingi kayo ng kapatawaran sa Kanya. Fa inni atubu fillah mi'ata marra. Okay? Katiyakan, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ako ay nagbabalik loob sa Allah ng ilang beses? Ng 100 beses. Okay? 100 beses sa isang araw na humingi ng kapatawaran ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para patawarin sa kanya na Allah yung kanyang mga nagawang kasalanan. Gayon din, isinalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthara min 70 marra. Okay, sabi ni Abu Hurairah, katiyakan narinig ko ang Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, inni la astaghfirullah. Tunay na ako ay siguradong huhingi ng kapatawaran sa Allah, wa atubu ilay, at magbabalik loob sa Kanya ng higit pa sa 70 beses. Okay, sa isang araw. Ganon ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? Palagi siyang humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Natanong ba natin ang ating mga sarili? Ilang beses ba tayo humingi ng kapatawaran sa Allah sa ating mga nagawang kasalanan? Maari bilangin mo ilang beses ka nag-istighfar right after ng sala. Humingi ka ng kapatawaran after ng sala, ilang beses tayo nag-istighfar? Ilang beses? Parang hindi pa sigurado yung iba, ha? Parang hindi nyo pa alam. 3 beses, di ba? Nag-istighfar tayo na 3 beses. Times 5 mo. 15 ka lang nag-times. Tapos hindi mo pa sigurado kung tinanggap ng Allah yung paghingi mo ng kapatawaran sa Kanya. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, di ba? Binanggit niya 100 times at higit pa sa 70 times siyang humingi ng kapatawaran sa Allah. Okay? Pero alam ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na pinatawad niya sa kanya ng Allah yung kanyang mga kasalanan. Pero gayon pa man, siya ay nagsisikap pa rin na humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo ba na kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala at iniibig ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay higit na natutuwa kapag ang isang alipin niya ay nagbabalik loob sa Kanya. Sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na sinalaysay ni Anas bin Malik radhiyallahu an, lillahi ashaddu farahan bi tawbati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, lillahi ashad. Ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay matindi o higit yung kanyang tuwa na nararamdaman sa tuwing mayroong isang alipin na nagbabalik loob sa Kanya, humihingi ng kapatawaran sa Kanya. Okay? So pero mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dito sa pagkatuwa, okay? Dapat ang isang alipin kapag natuwa tayo, ang pagkatuwa ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi katulad ng tuwa natin. Maaring sasabihin ng iba, parang tao man to kasi natutuwa. La. Ang Allah subhanahu wa ta'ala natutuwa siya kama yaliku bi jalalihi. Ay naayon yun sa kanyang pagkapanginoon. Okay? Yes, natutuwa tayo tao pero hindi katulad ng tuwa na meron ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katangian na meron ng Allah subhanahu wa ta'ala pero hindi yun. La mathila lahu. Walang katulad sa katangian na meron ng isang alipin. Para mas maging malinaw sa atin, pag sinabi ko bang kamay ng pintuan, pareho ba yun ang kamay natin? Fil musamma, sa katawagan, pareho. Pero sa katangian, magkaiba. Halimbawa niyan, ilang daliri ibang mayroon sa kamay ng pintuan? Isa lang. Sa atin ay 10 o sa isa 5. Okay? Magkaiba. Pero fil musamma, sa katawagan,
magkatulad sila, pero doon sa sifa, yung katangian niya na, magkaiba sila. Ganon din ang Allah subhanahu wa ta'ala. Magkapareho tayo sa katawagan na nasisiyahan tayo, ang Allah nagagalit, natutuwa ang Allah, pero magkaiba yun na katangian na meron ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kama yaliku bi jalalihi. Dito sa hadith na to, ay pinagbawal sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam na tayo ay matuwa ng husto. Yung sobrang pagkatuwa. Kasi dito sa dulo ng hadith na ito, na yung isang alipin na ito, sa sobrang tuwa niya, ay nagawa niyang alipin ng Allah. Sabi niya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Sabi niya, O Allah, anta abdi. Ikaw sabi niya ay aking alipin at ako ang iyong Panginoon. Kaya pinagbawal sa Islam yung sobrang tuwa. Kasi bakit? Kasi nangyayari yung mga ganitong mga pagkakataon. Okay? Kaya lalaki na ito sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ganito. Sa sobrang tuwa niya, nakalimutan niya na. At nagawa niya Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang alipin. Okay? Kanyang alipin. Subhanallah. Diba? Kaya tayo, bilang isang mananampalataya, lagi nating huwag tayong masyadong yung tuwa natin. Ano lang? Huwag sobrahan. Okay? So, ang tauba, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay mayroong itong mga kondisyon. Okay? Ibig sabihin, kung ang isang tao ay nais niyang magbalik loob sa Allah, sa kanyang mga nagawang kasalanan, kailangan niyang ma-meet yung mga kondisyon na ito. Kung hindi niya ito na-meet, Eid Mubarak ya Sheikh. Amin, amin. Taqabbalallahu minna wa minkum salih al-amal. Yakum. Salam. Okay? So, ibig sabihin, kung isang alipin, nais niyang magbalik loob sa Allah, halimbawa, nakagawa siya ng major sins, nakagawa siya ng malaking kasalanan sa Allah, at nais niyang ipatawad sa kanya ng Allah, so kailangan niya munang masagawa o nandoon sa kanya yung mga bagay na ito. Kung hindi, ay hindi magiging katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala at yung paghihirap niya sa paghingi ng kapatawaran sa Allah ay magiging useless lang iyon. Kaya tayo, kailangan na nandoon yung mga bagay na yun. Okay, ano ang unang-una? An takuna khalisatan lillahi azza wa jal. Kailangan kapag ang isang alipin ay nais magtawba sa Allah, kailangan siya ay sincere. Ano ibig sabihin ng sincere? Ay taos puso, dalisay yung kanyang intensyon. Ibig sabihin, ginagawa niya yun alang-alang sa Allah. Alang-alang nakaawaan siya ng Allah. Alang-alang nakalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alang-alang sa pagmamahal yun sa Allah, pagdadakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. At siya ay naghahangad ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At siya ay natatakot na kapag hindi siya nakapagtawba bago pa dumating yung araw ng ibig sabihin, kapag dumating araw ng paghukom at hindi siya nakapagtawba o naabutan siya ng kamatayan at hindi pa siya nakapagtawba, ay siya ay parurusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nagawang kasalanan. So yun ang unang-una ha, tandaan natin, dapat ikhlas. Okay, kailangan dalisay, taos puso yung ating pagtawba sa Allah. Hindi yung laro-laro lang. Okay? Pangalawa ay yakuna nadiman. Ibig sabihin, kailangan pinagsisihan mo na yung nagawa mo. Okay, nagsisisi ka na sa Allah na sana hindi mo nagawa ang bagay na iyon. Sana hindi humantong, hindi ka nagpadala sa iyong damdamin, sa iyong puso. Hindi ka iniling mo sana na hindi sana nangyari ang bagay na iyon sa iyo. Hindi ka sana nakagawa ng kasalanan sa Allah. Hindi ka sana kinamuhian na Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa bagay na iyon. So pangalawa, kailangan mong pagsisihan ang iyong nagawang kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, pangatlo, ayukli'a anil ma'siyati fawran. So kailangan
Kailangan kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan at nais mong magtauba sa Allah, kailangan mong iwan. Okay? Kailangan mong iwan na agad ang bagay na iyon. Okay? Iwan mo na agad ang bagay na iyon kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan. Huwag mo nang patagalin pa. Okay? So, hindi pwede yung sasabihin mo, magtatauba ako, next time na. Next day na, next month na, next year na ako magtatauba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, hindi yon dapat gawin ng isang mananampalataya. Big sabihin, as long as na mayroong pang time, wag mo nang patagalin pa. Okay? Wag nang sana. Okay, next na o sana. Okay? Pang-apat ay dapat sikapin ng humingi ng ng pagbabalik loob sa Allah na hindi niya nabalikan yung kanyang mga ginawang kasalanan. Okay? Huwag nilang babalikan iyon. Dahil katiyakan, ang hindi mo pagbalik, palatandaan yun na ikaw ay tapat doon sa iyong pagbabalik loob, okay? Sincero ka sa iyong pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Panglima, kailangan kapag ikaw ay hingi ng tauba sa Allah, yung hindi pa huli ang lahat. Okay? So, ibig sabihin nun, mayroong mga palatandaan na hindi natatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung ating tauba sa Kanya. Kailan yon? Kailan hindi natatanggapin ng Allah yung ating tauba? Ano yun sa Tagalog? Sa labas ng araw sa west. Kapag sumikat na ang araw sa kanluran. Ano ba? Okay, ibig sabihin, di ba, ang araw sumisikat sa silangan. Kapag sumikat na siya sa kanluran, ay hindi natatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung iyong tauba sa Allah. At ano pa? Kapag ang isang tao ay naghihingalo na, ibig sabihin na siya ay nasa bingit na ng kamatayan, nag-aagaw buhay na, at siya ay sa time na yun, doon pa lang siya hingi ng kapatawaran sa Allah, hindi natatanggapin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun sa banal na Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, okay? وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Okay? Hindi natatanggapin ng Allah, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. Ibig sabihin, wala nang kapatawaran doon, wala nang pagbabalik loob sa mga taong gumagawa ng mga kasalanan sa Allah hatta idha hadara ahadukumul maut, hanggang sa dumating na sa kanila yung kamatayan, yung nag-aagaw buhay na sila, at sasabihin niya, qala inni tubtu al-an. Sasabihin niya doon, naghingalo na siya, sabi niya, Ya Allah, humihingi na ako ng kapatawaran sa iyo. Ya Allah, ako ay nagbabalik loob na sa iyo. Sa time na yun ay hindi natatanggapin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang pagbabalik loob. Kaya tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kailangan natin humingi ng kapatawaran lagi sa Allah subhanahu wa ta'ala bago pa dumating yung araw, yung panahon na hindi natatanggapin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Everyday kailangan natin humingi ng kapatawaran sa Allah. Okay? Hindi natin alam kung saan doon yung tauba, pagbabalik loob na tatanggapin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nas'alallah at-tawfiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.